Episode 219 na tayo ng FPJ's Batang Quiapo mga kapamilya, araw ng Lunes. Bumibili ito ng turo-turo itong si Yoli, no? At natiktikan siya ng mga tauhan nga ni Mulong, no? Mga bodyguards ito ni Augustus. Ngayon sabi ng isang lalaki, hindi ba yun yung kasama ni Supremo? Tinignan sa may cellphone. Nakuha sila ng litrato sa loob nga ng ospital. Oo nga, yan nga yun. Tara, sundan natin. Ngayon pagtalikod ni Yoli, nakahalata na siya kaya sabi niya, bilisan mo. Yung order ko, bigay mo na. Ito yung bayad, oh. Ngayon, habang siya naglalakad, papunta nga sa apartment, nagmamatsyag siya. Binibilisan niya na yung paglakad niya dahil nga hinahabol na nga siya ng dalawang lalaki. Ngayon, hinarang siya ng isang closed van na kulay itim. Tinted pa. Hanggang sa natangin na nga itong si Yoli at dinala nga rito sa may tagong bahay. No? Nakasalubong niya si Mulong. Sabi ni Mulong, dalhin niyo sa loob yan. Sabi naman ni Yoli, wala nga akong pera. Binusalan siya sa ulo eh. Tinanggal yung buso sa ulo. Sino ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Wala akong pera, wala kayo mahihita sa akin. Ngayon, nung pinasok na nga si Yoli sa loob, tumawag si Mulong kay Augustus. Si Augustus busy daw, meron daw ginagawa. Kaya si Mulong na raw ang bahala dyan sa nakuha niya. Nakaibigan mismo ni Supremo. Diba? Ngayon sa pagkakataong ito, tinatakot na nga ni Mulong pati ng mga tauhan niya itong si Yoli. Sabi niya, magsalita ka kung ayaw mo masaktan. Kung gusto mo pang mabuhay, sasabihin mo kung nasa saan si Supremo, sabi ni Yoli. Hindi ko siya kilala, hindi ko siya kaibigan, hindi kami magkaano-ano. Eto ang litrato, natiktikan kayo sa loob ng hospital at isa ka sa nagbigay ng pagkain kay Amanda. Kaya wala ka nang maikakaila pa. Tinutukan ng baril. Pinakitaan ng baril ni Mulong si Yoli para magsalita. Magsasalita ka ba o hindi? Sabi ni Mulong, kapkapan nga yan. Kinapkapan. Nakuha yung cellphone ni Yoli sa may bulsa niya. Binuksan ng cellphone at nakita nga sa call history si Lucio. Si Lucio yung huli niyang tinawagan. Sabi nung lalaki, Lucio, familiar sa akin to ah. Parang ito yung isa sa mga kasama nila. Mulong, sabi ni Mulong. Sino si Lucio? Sabi ni Yoli. Siya yung manliligaw ko. Maniwala kayo sa akin. Hindi namin kaano-ano yung Supremo. Huwag ka na magsinungaling. Sige, tawagan mo nga yung Lucio na yan. Sabi doon sa tauhan. Siguraduhin mo lang maganda ang sasabihin mo dahil kapag sinabi mo dyan sa Lucio na yan, nakasama mo kami at dinakip ka, siguraduhin ko sa yung ipuputo ko to sa liig mo. Sabi niya, ngayon ito na, nag-iinuman na nga sina Lucio. Kasama nga itong sina Berting, sina Amanda, saka sina Supremo dito sa may tagong lugar, sa may hideout mismo ni Amanda. Ngayon sabi naman ni Lucio, hello Yoli baby, namimiss mo ba ako? Ba't ka napatawag? Lucio, nasan ba kayo? Kamusta? Ito, nandito kami sa hideout ni Amanda. Bakit? Ba't ka napatawag? Nalulungkot kasi ako eh. Baka naman pwedeng pumunta ako dyan. Sumunod ako, sige, itetext ko na lang sa yung address ng location namin. Tapos punta ka na lang dito. Kung talaga namimiss mo ako, pumunta ka dito. Ngayon, dumating na nga sina Amanda sa si Supremo. Sabi ni, Lucio, si, Yoli baby, tumawag sa akin. Ngayon, sabi naman ni, Mulong, pupunta tayo doon ngayong gabi. Sabi niya, kasi sabi ng lalaki, Mulong, nag-text na po yung Lucio. Sinabi na po yung lokasyon. Nandito kami sa may sinabi yung lugar, subdivision. So ngayong gabi, wala na silang sasayangin pang oras. Pupuntahan na nga nila yung tinataguan nito ni Supremo at isasama nila si Yoli bilang hostage nila, diba? Ngayon, sabi naman ni Lucio, pinagtapat niya kina Supremo na ibinigay daw niya yung exact location nila kay Yoli. Sabi naman ni Supremo, eto Lucio, hindi naman sa pag-aano. Kakaiba lang kasi talaga eh. Kasi hindi naman tatawag si Yoli ng ganun na aalamin niya yung lokasyon natin. Alam naman niya na nandito tayo sa hideout ni Amanda. Diba? Sabi naman ni Amanda, ano naman sinabi siya ni Yoli? Wala ka ba nahalata? Sabi naman ni Lucio, medyo kinakabahan siya eh. Saka hindi niya sinaktin yung joke ko eh. Naku, ito na nga yung sabi ni Berting. Sigurado ka ba, Lucio, na si Yoli yung nakausap mo? Oo, Berting. Kilala ko ang boses ni Yoli. Saka siya talaga yung kausap ko. Sabi na nga ni Lucio, nag-hysterical na siya. Sabi niya, kung sakaling hawak nga ni Augusto si Yoli,
nasa panganib siya. Kailangan natin siya iligtas. Sabi naman ni Berting, nako, Supremo, kailangan natin umalis sa lugar na to. Hindi, walang aalis, dito lang tayo. Ililigtas natin si Yoli. Supremo, hindi naman sa nanunumbat ako, pero buong buhay ko, binuhos ko na dito sa grupong to para mailigtas si Amanda. Tumawid tayo ng impyerno. Dinaanan natin impyerno para lang maligtas siya. Sa pagkakataong ito, ngayon ko hingi ng tulong sa Supremo. Sana naman iligtas natin si Yoli. Dahil siya lang yung babaeng pinakamamahal ko. Gusto kong makasama sa buhay ko. Mahal ko siya, gusto kong iligtas siya. Ngayon lang ako hingi ng tulong sa inyo. Sabi niya. Ngayon ito namang si Noy, nahuli niya si Tinding na tinatago yung pera. Sabi niya, Tinding, ano ba ginagawa mo? Sabi ni Tinding, itatago ko muna tong pera dito. Kung maaari lang, Noy, wala nang makakaalam, sa atin lang to ha. Kasi kapag nakarating pa to kay Rigor, mananagot tayo. Sabi naman ni Noy, Tinding, alam naman natin na hindi galing yan sa atin, sa ibang tao. Sabi naman ni Tinding, alam ko, Noy, galing to kay Tanggol. Alam ko sa kanya to galing. Kaya kinakailangan puntahan natin siya. Sabi naman ni Noy, nako, Tinding, alam ko niya nasa isip mo, nababasa ko. Kung gusto yung pumunta tayo ng presinto, mananagot tayo kay Rigor. Alam mo naman yung pinagbawalan tayo nun. Samantala, ito namang si PB, si Anika, saka itong si Santino, nagsisimula na yung pagliligawan nila. Tinanong ni Santino kung pupunta ba raw ng gym si Anika bukas. Sabi naman ni Anika, hindi ko alam pero balitaan na lang kita. Anika, kapag wala ka nga pala sa gym, ano bang ginagawa mo sa bahay? Nasa bahay lang ako, nag-aaral. Nanonood ng mga series kasi gusto ko yon. May mga kapatid ka ba? Dalawa lang kami. Meron akong nakababatang kapatid. Kapag nasa bahay ako, nagluluto din ako. Tapos tinuturuan ko siya sa pag-aaral niya. Nag-tutor ako. Sabi naman ni PB, o paano mga nagliligawan na lovers, mauna na ako nandito na yung sasakyan kong jeep. Santino, ikaw na bahala kay Anika. Oo, ako na bahala dito. Ngayon, sabi naman ni Santino, Anika, kung punta ka man ng gym bukas, pwede bang turuan kita mag-boxing, mag-sparring? Talaga ba? Naku, gusto ko yan. Sabi ni Anika, sabi naman ni Santino, sana okay pa tong sugat ko kasi kinamusta nga ni Anika kung okay na ba raw. Sabi niya, naku, sorry masakit pa ba yan? Inimas niya yung pisngin ni Santino, kaya kinilig talaga yung Santino. Sabi niya, okay na ako, sabi niya. Okay na kasi nasa harapan niya yung crush niya si Anika yung gusto niya. Sabi naman ni Anika, ito na yung jeep ko, sakay na ako dito, sige, ingat ka, pagaling ka, Santino. Sabi, bagay talaga silang dalawa si Anika saka si Santino. Ngayon, nung nakauwi na nga si Santino, hinarang na siya ng mga nagbibilyard, yung mga nagbabantay. Sabi, ito yung tita, Santino, maraming salamat nakuha nyo na ba yung party nyo? Nakuha na namin. Paano? Akit na ako sa loob Ngayon, hinarang siya ng babae. Santino, kanina may mga dalawang lalaking nagmamadjag dyan sa bahay nyo. Oo nga, di namin kilala. Tagal-tagal na natin nakatira dito, Santino, pero ngayon lang namin nakita yung dalawang yun ganun ba? Ano ba raw ang hinahanap? Di namin alam Basta kanina pa nagmamadjag dito Parang kakaiba yung kinikilos, saka alam namin, hindi yung taga rito. Ganun ba? Maraming salamat sa inyo sa balita Kasi nagulat si Santino, may nagmamadjag. May mga nagmamasid, kanina pa tumitingin sa bahay nila. Pumasok na nga si Santino sa loob. Ngayon, naghahanda na nga ng pagkain itong sina Camille para kumain na nga sila ng hapunan. Ngayon, napansin ni Santino na parang mayroong problema kasi tuliro ang lola niya. Ngayon, tinanong niya si Noy, ano po ba problema ni Lola? Sabi ni Noy, paano yan, Lola mo? Inaalala si Tanggol. At saka parang namamalik mata pa na keso nakita niya raw dito si Tanggol sa loob. At dinalaw daw siya. Sabi naman ni Tinding, Noy, ano ba? Bakit? Totoo naman sabi ni Noy. Tapos sabi naman ni Santino, hindi po kaya may kinalaman to sa tao nagmamasid kanina? Ano yung Santino? Kasi sabi po doon sa babae, may dalawang tao to po nagmamasid sa bahay natin kanina. Sabi naman ni Noy, nako, yun nga ba sinasabi ko? Baka yan na nga yung si Tanggol. Nako, Noy, wag ka na maingay. Baka malaman po to ni Rigor, mahirap na. Ngayon, dumating si Tess. Sabi niya, ano yung hindi ko dapat malaman? Ba't merong kailangan magtago ng lihim? Nagmano si Camille sa Santino. Sabi ni Tinding, maupo ka na, kumain na tayo ng hapunan. Sabi naman ni
Noy, ano, Tess, kumain ka na ba? Hindi pa. Matumal ang 20 nung umalis kayo, ganun pa rin. Ano ba yung tinatago ninyo? Alam ko talaga mayroong problema eh. Meron kayo tinatago, sabihin nyo na. Noy, sabihin nyo na. Magsasalita na sana si Noy. Ang laki ng mata eh. Tinitignan niya si Tindeng, di ba? Parang tulak ng bibig eh, di ba? Gusto niya na sabihin eh. Ngayon na magsasalita na sana siya, pinatikim siya nung yung ampalaya-con itlog. Sabi ni ni Tindeng, sobrang pait ba? Tikman mo nga yan. Ngayon, dumako na tayo kinababo sa kay Tanggol. Pinuntahan na nga nila itong mansyon. At dumaan sila sa likod. Kasi nga, ang plano nga ni Tanggol, umakyat nga sa dingding. Kasi nga, akyat bahay ito, sanay ito eh. Tatawid siya sa may puno. Sa may coconut tree. Sabi naman ni Bubbles, ano ba talagang gagawin natin dito, Tanggol? Ano bang plano mo? Bubbles, last na to, huli na to. Kakausapin ko lang si Mokang. Pupuntahan natin siya. Kailangan ko lang makita kung okay ang kalagayan niya. Huli na to, Bubbles. Maniwala ka, pabigyan mo na ako. At kapag natupad kong hiling ko sa'yo, pangako, susundin ko lahat ng mga ipapagawa niyo sa akin. Sabi naman ni Bubbles, mag-iingat ka. Kapag nahuli tayo, lagot tayo. Sige na, punta mo na.